sa isang maliit at halos nakalimutang baryo sa baybayin ng Silangan. Matatagpuan ang lugar na tinatawag ng mga matatanda bilang Dalampasigan ng Gunita. Isang lugar na tila ba may sariling paghinga, mabagal, malalim at puno ng mga lihim na hindi basta isiniwalat sa sinuman. Dito naninirahan si Mang Domeng, isang mangingisdang hindi na bata, ngunit hindi rin lubos na matanda. Ang kanyang balat ay inukit ng araw at alat ng dagat, habang ang kanyang mga mata ay tila laging nakatanaw sa malayo. Parang may hinahanap na matagal nang nawala, o marahil isang bagay na hindi pa niya natatagpuan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nagigising si Mang Domeng sa tunog ng alon na marahang humahampas sa dalampasigan. Hindi na niya kailangan ng orasan. Ang dagat na mismo ang kanyang gumigising. Tila ba tinatawag siya pabalik sa walang hanggang misteryo nito. Tahimik siyang naghahanda. Isang lamparang gasera, isang maliit na bangka, at lambat na ilang beses ng tinahi at pinagdikit. Wala siyang marangyang kagamitan, ngunit sapat iyon para sa kanyang pamumuhay. Ngunit sa likod ng kanyang payak na buhay, may bumabalot na kakaibang pakiramdam. Isang hindi may paliwanag na paghila mula sa kailaliman ng dagat. Sa baryo, kilala si Mang Domeng bilang isang taong bihira magsalita. Hindi siya nakikisalamuha sa mga tsismisan sa tindahan ni Aling Sela, ni hindi rin siya sumasama sa mga inuman tuwing may pista. Mas pinipili niyang mapag-isa. Ngunit hindi ito dahil sa kayabangan. Ito ay dahil sa isang alaala. Maraming taon na ang nakalipas. May isang pangyayaring nagbago sa kanyang buhay. Isang pangyayaring hindi niya kailanman naikwento kahit kanino. Isang gabing may kakaibang liwanag sa ilalim ng dagat. Isang bagay na nakita niya, ngunit piniling ibaon sa limot. Hanggang ngayon, habang dahan-dahan niyang itinutulak ang kanyang bangka papunta sa tubig, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng umaga. Walang ibong lumilipad, walang hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Tila ba ang mundo ay sandaling tumigil. Umupo siya sa bangka at nagsimulang magsagwan. Sa bawat paglayo niya sa baybayin, mas lalong lumalalim ang kulay ng dagat. Mula sa malinaw na bughaw, patungo sa madilim at misteryosong asul. Isang kulay na tila nagtatago ng mga lihim na hindi dapat basta binubunyag. Nang makarating siya sa kanyang karaniwang pwesto, huminto siya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaiba. Tahimik ang tubig. Hindi tulad ng karaniwang alon na may banayad na galaw. Ngayon, tila ba salamin ang ibabaw ng dagat. Walang galaw, walang ingay. At doon niya ito napansin. Isang mahinang liwanag sa ilalim ng tubig. Noong una, inakala niyang refleksyon lamang ito ng araw. Ngunit hindi pa sumisikat ang araw ng lubos. At ang liwanag ay hindi galing sa itaas. Ito ay mula sa kailaliman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang yumuko at sumilip sa tubig. At doon niya nakita. Ang liwanag ay tila gumagalaw. Hindi ito basta ilaw. Para itong humihinga, lumalawak at sumisikip
Parang may sariling buhay, parang may tumatawag. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Biglang bumalik sa kanyang alaala. Ang gabing matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang parehong liwanag, ang parehong pakiramdam, at ang parehong tanong, ano ang nasa ilalim ng dagat? Napaatras siya, ngunit hindi niya magawang alisin ang tingin. May bahagi sa kanya na natatakot, ngunit may mas malakas na bahagi. Ang kanyang kuryosidad, isang malalim at matagal nang natutulog na pagnanasa na muling magising. Biglang kumislap ang liwanag ng mas maliwanag, at sa isang iglap, parang may aninong dumaan sa ilalim. Hindi malinaw, hindi tiyak, ngunit sapat upang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Napahigpit ang kapit niya sa gilid ng bangka. Ang dagat na matagal niyang naging kaibigan ay tila unti-unting nagiging isang estranghero. Isang lihim ang muling nagbukas. At sa pagkakataong ito, hindi na ito basta magpapahinga. Hindi agad umalis si Magdomeng. Nanatili siyang nakatitig sa tubig. Tila ba hinahabol ng kanyang paningin ang unti-unting pagkawala ng liwanag. Ilang sandali pa at muli itong lumitaw. Mahina, kumikislap at tila may sariling ritmo. Hindi ito pangkaraniwang tanawin sa dagat. Sa tagal ng kanyang pangingisda, kabisado na ni Mang Doming ang galaw ng tubig, ang paglitaw ng mga isda, at ang mga kakaibang pangyayaring dala ng panahon. Ngunit ang liwanag na iyon ay kakaiba. Hindi ito mula sa kalikasan na kanyang nakasanayan. Ito ay parang isang paanyaya, isang tawag. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang lambat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa ilalim ng bangka. Hindi niya namalayang hindi na siya gumagalaw. Ang kanyang buong pagkatao ay tila hinihigop ng misteryo sa ilalim ng tubig. At sa isang iglap, tila may bulong. Hindi malinaw, hindi mawari kung saan nagmumula. Ngunit tiyak, may narinig siya. Napapikit si Mang Domeng. Muli, ang alaala ay sumagi sa kanyang isip. Isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, nang siya ay mas bata pa at mas matapang. Kasama niya noon ang kanyang nakababatang kapatid na si Tomas. Isang masayahin at mapusok na binata na hindi kailanman natakot sa dagat. Sa gabing iyon, may nakita rin silang liwanag. Katulad nito, mas maliwanag, mas malalim, at mas nakakatakot. "Domeng, tingnan mo yon, si Nene!" sabi noon ni Tomas, habang itinuturo ang ilalim ng tubig. Para bang may kayamanan doon. Ngunit hindi iyon ang naramdaman ni Mang Domeng. Sa halip na pananabik, takot ang bumalot sa kanya. "Uwi na tayo," mariin niyang sabi noon. "Hindi maganda yan." Ngunit hindi nakinig si Tomas. Sa isang iglap, tumalon ito sa tubig. At iyon na, ang huling pagkakataong nakita niya ang kanyang kapatid. Hindi na ito muling umahon. At ang liwanag bigla ring naglaho. Simula noon, hindi na muling binanggit ni Mang Domeng ang pangyayaring iyon. Ibinulong niya sa sarili na aksidente yon, isang trahedya na walang paliwanag. Ngunit ngayon, narito na naman ang liwanag.
at tila ba binubuhay nito ang lahat ng kanyang tinakasan. Napamulat siya. Ang dagat ay nananatiling tahimik, ngunit ang liwanag ay naroon pa rin. Mas malinaw, mas malapit. Unti-unting tumayo si Mang Domeng sa kanyang bangka. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, siya ay yumuko at muling sumilip sa tubig. Sa pagkakataong ito, mas malinaw niyang nakita. Ang liwanag ay nagmumula sa isang bagay. Hindi ito simpleng kislap lamang. Ito ay tila isang estruktura, isang bagay na hindi likas sa karagatan. Parang bato, ngunit hindi basta bato. May hugis, may anyo, at tila gawa ng kamay ng tao. O marahil ng isang bagay na higit pa sa tao. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na ito simpleng takot. Ito ay isang kakaibang paghila. Isang pakiramdam na tila ba matagal na siyang hinihintay ng bagay na iyon. At sa loob ng kanyang isipan, muli niyang narinig ang bulong. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Hindi ito salita. Ngunit naiintindihan niya. Bumalik ka. Napaatras siya. Hindi mahina niyang bulong sa sarili. Hindi maaari. Ngunit kahit anong pilit niyang iwasan, hindi niya maitatanggi ang isang katotohanan. Hindi pa tapos ang nangyari noon. At ang dagat, hindi pa siya pinapalaya. Biglang gumalaw ang tubig. Hindi malakas. Hindi marahas. Ngunit sapat upang maramdaman niya ang pagbabago. Ang liwanag ay nagsimulang lumubog ng mas malalim. Parang umaatras. Parang inaanyayahan siyang sumunod. Napatingin siya sa kanyang lambat. Wala siyang nahuli. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, alam ni Mang Domeng na may mas mahalaga kaysa sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Isang lihim ang muling nagbukas. At sa pagkakataong ito, hindi na siya maaaring tumalikod. Tahimik niyang hinila ang lambat pabalik sa bangka. Pagkatapos, humawak siya sa sagwan. Ngunit sa halip na bumalik sa pampang, siya ay naghintay, nakatitig, nag-aabang. At sa kanyang puso, isang desisyon ang unti-unting nabubuo. Bukas. Babalikan niya ito. At sa susunod, hindi na siya basta manonood. Kinabukasan, hindi agad pumalaot si Mang Domeng. Ilang beses niyang sinubukang gawin ang kanyang karaniwang gawain. Maghanda ng lambat, ayusin ang bangka, at maglakad patungo sa dalampasigan. Ngunit sa bawat hakbang, tila may pumipigil sa kanya. Hindi ito takot lamang. Isa itong pakiramdam na parang may dapat muna siyang alamin bago muling harapin ang dagat. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nagpasya siyang dumaan sa gitna ng baryo. Ang maliit na tindahan ni Aling Sela, ang sentro ng usapan tuwing umaga. Doon nagtitipon ang mga mangingisda, matatanda, at mga tambay upang magpalitan ng kwento, mga balita tungkol sa huli, sa panahon, at sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Pagdating ni Mang Domeng, sandaling tumahimik ang paligid. Hindi siya sanay makita roon. Domeng,
Nagtatakang bati ni Aling Sela. Napadpad ka rito? Tumango lamang siya. Hindi agad nagsalita. Napatingin sa kanya ang ilang matatandang lalaki. Mga veterano ng dagat na matagal nang tumigil sa pangingisda. Isa sa kanila si Mang Ruperto, kilala sa baryo bilang tagapag-ingat ng mga lumang kwento. May kailangan ka ba? Tanong ni Mang Ruperto habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang tasa ng kape. Saglit na nag-alinlangan si Mang Domeng. Ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. May napansin ba kayong kakaiba sa dagat nitong mga nakaraang araw? Tanong niya, diretso at walang paligoy. Nagkatinginan ang mga matatanda. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid, hindi tulad ng karaniwang tahimik, kundi isang uri ng katahimikan na puno ng kahulugan. Anong ibig mong sabihin? Maingat na tanong ni Mang Ruperto. Liwanag! Sagot ni Mang Domeng. Sa ilalim ng tubig, biglang napahigpit ang hawak ng matanda sa kanyang tasa. Gaano kalalim? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Mang Domeng. Pero malinaw at parang may anyo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Mang Ruperto. Akala ko tapos na yan, mahina niyang sabi. Naramdaman ni Mang Domeng ang bigat ng mga salitang iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa dagat, natanaw mula sa tindahan. Matagal na panahon na ang nakalipas, panimula ni Mang Ruperto. Bago ka pa naging kilala bilang mangingisda, may mga kwento na tungkol sa ilaw sa ilalim ng dagat. Unti-unting lumapit ang ibang nakikinig. Hindi iyon basta liwanag, dagdag niya. Sinasabi ng mga ninuno natin na iyon ay pintuan. Pintuan, ulit ni Mang Domeng. Tumango ang matanda. 100 patungo sa isang lugar na hindi para sa tao. Napakunot ang noo ni Mang Domeng. Mga kwento lang yan, sabi niya, bagaman hindi buo ang kanyang paniniwala. Ganyan din ang sinabi ng iba noon, sagot ni Mang Ruperto. Hanggang sa may mga hindi na bumalik, biglang bumigat ang hangin. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. May mga nawawala? Tanong ni Mang Domeng. Hindi lang nawawala, sagot ng isa pang matanda. May mga nakakita rin. Napatingin si Mang Domeng. Ano ang nakita nila? Sandaling nag-alinlangan ang matanda. Bago sumagot. Mga anino sa ilalim ng tubig. Mga anyong hindi isda, hindi rin tao. At ang liwanag, parang tumatawag. Napapikit si Mang Domeng. Muli niyang naalala si Tomas. Ang pagtalon nito sa tubig, ang pagkawala nito, at ang liwanag. May bumalik ba? Mahina niyang tanong. Tahimik ang lahat. Hanggang sa si Mang Ruperto ang sumagot. Meron, sabi niya. Unti-unting lumingon ang lahat sa kanya. Pero hindi na siya katulad ng dati. Napakunot ang noo ni Mang Domeng. Ano ang ibig mong sabihin? Buhay siya. Paliwanag ng matanda. Ngunit parang may naiwan sa kanya. Hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya tumitingin sa tao. Palagi siyang nakatingin sa dagat. Naramdaman ni Mang Domeng ang paninikip ng kanyang dibdib. Nasaan siya ngayon? Sandaling natahimik si Mang Ruperto. Wala na, sagot niya. Isang araw, bigla na lang siyang naglakad papunta sa dagat at hindi na muling nakita. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa tindahan.
Walang nagsalita, walang gumalaw. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hampas ng alon sa malayo. Tumayo si Mang Domeng. "Salamat," sabi niya, bagaman hindi malinaw kung para saan. Habang siya ay naglalakad palabas, naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa kanyang likod. Alam nila, nararamdaman nila, na ang kanyang pagdating ay hindi basta pagbisita lamang. Ito ay simula ng isang bagay. Pagdating niya sa dalampasigan, tumigil siya. Ang dagat ay naroon, tahimik, payapa, at tila walang itinatagong lihim. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang tingin dito. Hindi na ito basta lugar ng kabuhayan. Isa na itong palaisipan, isang pintuan, at marahil isang panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala, isang bagay ang malinaw sa kanyang isipan. Hindi siya titigil. Hindi hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang bangka. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubiling sumakay. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay nasa gitna na ng dagat si Mang Domeng. Mas maaga kaysa dati. Mas tahimik kaysa dati. At mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Ang mga salitang narinig niya mula sa mga matatanda ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pintuan, mga nawawala, ang bumalik na hindi na katulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya napigilan ang sarili na magtungo muli sa lugar kung saan niya nakita ang liwanag. Pagdating niya roon, agad niyang napansin ang pagbabago. Hindi na kasing tahimik ang tubig. May banayad na pag-alon. Tila ba may gumagalaw sa ilalim. Isang presensya na hindi nakikita ngunit malinaw na nararamdaman. Huminto siya. Hindi muna siya sumilip. Sa halip, nakinig siya. Sa kanyang paligid. Sa hangin. Sa tubig. Wala. Ngunit iyon mismo ang nakakapangamba. Dahan-dahan siyang yumuko at muli niyang sinilip ang kailaliman. Naroon pa rin ang liwanag. Mas malinaw ngayon. Mas matatag. At sa unang pagkakataon, hindi na ito basta liwanag lamang. May mga guhit. May anyo. Parang isang istrukturang nakabaon sa ilalim ng dagat. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Napaatras siya. Ngunit bago pa siya makagalaw, may narinig siyang tinig. Domeng. Bigla siyang napalingon. Walang tao. Walang bangka sa paligid. Tanging siya lamang. Ngunit malinaw ang kanyang narinig. Domeng. Mas malapit. Mas mabagal. Mas malamig. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi iyon galing sa hangin. Hindi rin mula sa kanyang isipan. Ang tinig ay tila nagmumula sa tubig. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa dagat. At doon niya nakita isang ulo ang unti-unting umaahon mula sa tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang lalaki. Basa, maputla, at walang galaw ang mukha. Hindi maaari. Bulong ni Mang Domeng. Unti-unting lumapit ang lalaki sa kanyang bangka. Tila ba hindi naapektuhan ng alon. Walang lakas ang kanyang galaw, ngunit hindi rin siya lumulubog. Parang hindi siya tao. Ngunit hindi rin siya ganap na iba. Nang tuluyan na itong makalapit,
Nakita ni Mang Domeng ang mukha nito. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Tomas. Mahina niyang sambit. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mga mata, ang hugis ng mukha, ang pilat sa kaliwang pisngi. Ang kanyang kapatid. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang mga mata nito ay walang buhay. Ang balat ay tila matagal nang hindi nadadapuan ng init. At ang kanyang presensya ay malamig, hindi pangkaraniwan. Domeng, muli nitong sabi. Ngunit ang tinig nito ay hindi tulad ng dati. Parang may ibang nagsasalita sa loob nito. Parang may nakikisabay. Napaatras si Mang Domeng. Hindi ka nabuhay, sabi niya, halos pabulong. Ngunit ngumiti si Tomas. Isang ngiting walang init. Hindi pa tapos, sagot nito. Unti-unti nitong itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang ilalim ng dagat. Ang liwanag. Hinahanap ka nito. Napailing si Mang Domeng. Hindi ako pupunta roon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, alam niyang hindi ganoon kasimple. Hindi mo na kailangang magdesisyon, sabi ni Tomas. Napili ka na. Biglang lumakas ang liwanag sa ilalim ng tubig. Mas maliwanag kaysa dati. Mas malapit. At sa isang iglap, parang may humila sa bangka. Hindi pababa, kundi papalapit sa gitna ng liwanag. Napahawak si Mang Domeng sa gilid ng bangka. Tomas, sigaw niya. Ano ito? Ngunit hindi sumagot ang kanyang kapatid. Sa halip, unti-unti itong lumubog muli sa tubig. Habang nakatingin pa rin sa kanya, habang nakangiti, hanggang sa tuluyan, itong nawala. At naiwan si Mang Domeng, nag-iisa, sa gitna ng dagat, kasama ang liwanag. At ang isang katotohanang hindi na niya matatakasan, ang kanyang nakaraan ay hindi pa tapos at ang dagat ay hindi lamang basta dagat. Matagal na nanatiling nakahawak si Mang Domeng sa gilid ng bangka. Hindi siya agad nakagalaw. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Tila ba pinipilit ng kanyang katawan na unawain ang nangyari. Ngunit ang kanyang isipan, ito ay puno ng kaguluhan. Ang mukha ni Tomas, ang tinig nito, at ang malamig na presensya na kanyang naramdaman ay hindi basta guni-guni lamang. Ito ay totoo. At iyon ang higit na nakakatakot. Unti-unti siyang napaupo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya maipaliwanag kung alin ang mas mabigat, ang takot o ang pag-asa. Dahil kung totoo ang kanyang nakita, ibig sabihin, hindi tuluyang nawala si Tomas. Ngunit kung ganoon, ano na siya ngayon? Napapikit si Mang Domeng. Pinilit niyang alalahanin ang bawat detalye ng nangyari. Ang paraan ng pagsasalita ni Tomas, ang kakaibang tono ng kanyang tinig, at ang mga salitang binitawan nito. Napili ka na! Isang malamig na katotohanan ang dahan-dahang sumiksik sa kanyang kamalayan. Hindi ito basta pagbabalik. Ito ay isang babala. O mas masahol pa, isang paanyaya. Biglang kumaluskos ang tubig. Napamulat siya. Ang liwanag ay naroon pa rin. Ngunit, hindi na ito kasing lapit tulad ng kanina. Parang umatras. Parang naghihintay. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Madalas niyang gamitin ang mga ito
upang manghuli ng isda, upang mabuhay. Ngunit ngayon, tila may ibang layunin na naghihintay sa kanya. Isang bagay na hindi niya hiniling. Unti-unti siyang tumayo. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, nagsalita siya ng malakas. Ano ang gusto mo sa akin? Ang dagat ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kanyang loob, may sumagot. Hindi malinaw. Ngunit sapat upang maramdaman niya ang kahulugan. Lumapit ka. Napahigpit ang kanyang kamao. Hindi ito basta imahinasyon. Ito ay isang presensya. Isang bagay na may kakayahang pumasok sa kanyang isipan. At iyon ang tunay na panganib. Hindi ako basta susunod, matigas niyang sabi. Ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Dahil alam niyang kahit anong tanggi niya, may bahagi sa kanya ang gustong malaman ang katotohanan. Muli niyang sinilip ang tubig. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kanyang nakita. Ang liwanag ay hindi lamang nagmumula sa isang bagay. Ito ay bumabalot sa isang estrukturang tila gawa sa bato at metal. May mga linya at hugis na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito mukhang gawa ng mga tao sa kanilang baryo. Hindi rin ito kahawig ng anumang nakita niya sa kanyang buong buhay. Isang bagay na luma, ngunit buhay. Biglang nagbago ang liwanag. Sa loob nito, may mga aninong gumalaw. Isa, dalawa, at tila dumadami. Napaatras si Mang Domeng. Hindi ito tama. Ngunit sa kabila ng takot, may isang malinaw na tanong na hindi niya matakasan. Ano ang mangyayari kung hindi niya ito harapin? Napatingin siya sa pampang na halos hindi na makita sa layo. Ang kanyang mundo, ang kanyang baryo, ang kanyang tahimik na buhay ay tila napakalayo na. At sa gitna ng malawak na dagat, siya ay nakatayo sa pagitan ng dalawang landas. Ang isa ay ang pagbabalik sa dati. Tahimik, payapa, ngunit puno ng tanong. Ang isa naman ay ang paglapit sa liwanag. Mapanganib, hindi tiyak, ngunit puno ng katotohanan. Isang mabigat na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang isang lubid na nakatali sa bangka. Hindi ito bahagi ng kanyang karaniwang gamit. Ito ay isang lumang kagamitan. Ginamit niya noon sa gabing nawala si Tomas. Matagal na niya itong hindi hinahawakan. Ngunit ngayon, muli niya itong tiningnan at sa kanyang mga mata, unti-unting bumalik ang isang bagay na matagal nang nawala. Hindi takot, kundi desisyon. Hindi siya basta lalapit, hindi siya basta susunod, ngunit hindi na rin siya tatakbo. Tinitigan niya ang liwanag. Kung may sagot ka, sabi niya, ako ang hahanap. Isang mahinang alon ang dumaan sa ilalim ng bangka. At sa loob ng liwanag, may kumislap, parang tugon. Tahimik na kinuha ni Mang Domeng ang kanyang lambat. Ngunit hindi niya ito inihagi. Sa halip, maingat niya itong inilapag sa gilid. Dahil alam niya, hindi na ito tungkol sa pangingisda. Ito ay tungkol sa paghahanap. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, handa na siyang harapin ang lalim ng dagat.
Hindi agad gumalaw si Mang Domeng. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang bangka, hawak ang lumang lubid, habang ang liwanag sa ilalim ng dagat ay tila unti-unting tumitibok, parang puso na naghihintay sa kanyang paglapit. Ang hangin ay nanatiling payapa at ang dagat ay tila isang salamin na nagkukubli ng lihim na hindi basta ibinibigay. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali. Hindi na sapat ang pagmamasid. Kailangan niyang lumusong. Maingat niyang itinali ang isang dulo ng lubid sa gilid ng bangka. Ang kabilang dulo ay inilagay niya sa kanyang baywang. Mahigpit ngunit sapat upang hindi siya mabitin kung sakaling kailangan niyang umangat muli. Sinuri niya ang kanyang paligid. Walang ibang bangka, walang saksi, walang tutulong. Mag-isa siya. At marahil iyon ang nararapat. Unti-unti niyang inalis ang kanyang pang-itaas na damit. Ang malamig na hangin ay dumikit sa kanyang balat. Ngunit hindi iyon ang kanyang iniinda. Ang kanyang atensyon ay nasa ilalim, sa liwanag na tila patuloy na tumatawag. Tumayo siya sa gilid ng bangka. Saglit siyang nag-alinlangan. Ang alaala ng pagkawala ni Tomas ay bumalik sa kanya. Malinaw, masakit at sariwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang manonood. Siya ang lalapit. At sa isang tahimik na desisyon, tumalon si Mang Domeng sa tubig. Ang lamig ng dagat ay agad bumalot sa kanyang katawan, parang mga kamay na humahawak at sumusubok na pigilan siya. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, nagsimula siyang lumangoy pababa. Unti-unting nagbago ang mundo. Ang liwanag mula sa ibabaw ay kumupas, habang ang liwanag mula sa kailaliman ay lalong luminaw. Ang tubig ay naging mas malamig, mas mabigat, at mas tahimik. Walang tunog, walang galaw. Maliban sa kanya at sa liwanag. Habang siya ay lumalalim, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga isda ay wala. Ang mga karaniwang nilalang sa dagat ay tila lumayo, parang may iniiwasan. Isang bahagi ng dagat na walang buhay. O marahil, hindi nasaklaw ng buhay na kanyang kilala. Napahigpit ang kanyang hawak sa lubid. Ang liwanag ay mas malapit na. At doon niya tuluyang nakita ang estruktura. Ito ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Nakabaon ito sa ilalim ng dagat, tila bahagi ng mismong kailaliman. May mga haligi na tila gawa sa bato, ngunit may kinang na parang metal. Ang mga linya at ukit sa ibabaw nito ay kumikislap sa liwanag. Mga simbolo na hindi niya maunawaan, ngunit tila may kahulugan. Parang isang sinaunang gusali, isang templo, isang pintuan. Napahinto siya. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang sumikip, hindi lamang dahil sa kakulangan ng hangin, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ito basta lugar. Ito ay isang bagay na may presensya. Isang bagay na gising. At habang siya'y nakatingin, may gumalaw sa loob ng liwanag. Isang anino ang dumaan. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Hindi malinaw ang kanilang anyo, ngunit sapat upang maramdaman niya
ang kanilang presensya, nakatingin, nagmamasid, at naghihintay. Biglang kumislap ang liwanag ng mas maliwanag. Napapikit si Mang Domeng at sa isang iglap, nawala ang pakiramdam ng tubig. Wala ng lamig, wala ng bigat. Parang siya ay lumulutang sa isang espasyo na hindi na bahagi ng dagat. Unti-unti siyang nagmulat at ang kanyang nakita ay hindi na ang karagatan. Nakatayo siya sa harap ng isang malawak na estruktura. Ngayon ay mas malinaw, mas detalyado, at mas nakakatakot. Ang mga haligi ay umaabot sa taas na tila walang hanggan, at ang liwanag ay nagmumula sa mismong loob nito. At sa gitna may isang pintuan, malaki, tahimik, at bahagyang nakabukas. Napaatras si Mang Domeng. Hindi ito totoo, bulong niya. Ngunit ramdam niya ang sahig sa ilalim ng kanyang paa. Naririnig niya ang kanyang paghinga. At ang pintuan ay unti-unting bumubukas pa. Isang malamig na hangin ang lumabas mula rito. Dala ang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng takot, lungkot at pagnanais. At muli, narinig niya ang tinig. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Matagal ka naming hinintay. Nanigas si Mang Domeng. Hindi na ito bulong. Ito ay isang tinig na may layunin at hindi siya makagalaw. Sa harap ng pintuan, alam niyang hindi na siya basta makakabalik. Nanatiling nakatayo si Mang Domeng sa harap ng pintuan. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyong kanyang kinaroroonan. Hindi na niya maramdaman ang dagat, ngunit ang presensya nito ay nananatili. Tila ba ang lugar na ito ay bahagi pa rin ng kailaliman, ngunit ibang anyo. Ang pintuan sa kanyang harapan ay bahagyang nakabukas. Hindi sapat upang makita ang loob, ngunit sapat upang maramdaman kung ano ang nasa kabilang panig. Isang malamig na hangin ang patuloy na dumadaloy mula rito. Dala ang hindi may paliwanag na pakiramdam. Parang may nagmamasid, parang may naghihintay, at higit sa lahat, parang may kumikilala sa kanya. Matagal ka naming hinintay. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagmumula sa paligid. Ito ay nasa likod niya. Biglang lumingon si Mang Domeng at doon niya nakita isang nilalang ang nakatayo sa pagitan ng mga haligi. Hindi ito ganap na tao. Ngunit hindi rin lubos na kakaiba. Ang anyo nito ay tila hinubog mula sa liwanag at anino. Ang hugis ng katawan ay pamilyar, ngunit ang muka ay hindi maipirmi, parang nagbabago sa bawat sandali. Ang mga mata nito ay kumikislap ng malamlam na asul, malalim at tila walang hanggan. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam ang bigat ng presensya nito. Ikaw ang tumawag sa akin? Tanong ni Mang Domeng. Pilit pinatatag ang kanyang tinig. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang nito ay walang tunog, ngunit bawat galaw ay tila nagpapabigat sa hangin. Hindi ka namin tinawag,
Sagot nito sa wakas. Ang tinig nito ay kakaiba. Parang maraming boses na nagsasalita ng sabay, ngunit nagkakaisa sa isang kahulugan. Ikaw ang bumalik. Napakunot ang noo ni Mang Domeng. Hindi ako babalik kung hindi ninyo ako hinila, sagot niya. Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay bahagyang ikiniling ang ulo nito, parang pinag-aaralan siya. Ang dagat ay hindi humihila, sabi nito. Ito ay nagbubukas lamang. Ang pumapasok ay may dahilan. Naramdaman ni Mang Domeng ang paninikip ng kanyang dibdib. Nasaan ang kapatid ko? Direkta niyang tanong. Sa unang pagkakataon, tila nagbago ang anyo ng nilalang. Ang liwanag sa katawan nito ay bahagyang kumupas. Ang isa na tumalon, sagot nito. Oo, naalala namin siya. Napahigpit ang kamao ni Mang Domeng. Nasaan siya? Malapit, sagot ng nilalang. Ngunit hindi na siya katulad ng iyong hinahanap. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Gusto kong makita siya, matigas na sabi ni Mang Domeng. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, itinaas nito ang isang kamay at itinuro ang pintuan. Kung papasok ka, sabi nito, makikita mo ang lahat ng iyong hinahanap. Napatingin si Mang Domeng sa pintuan. Bahagya itong bumukas pa. Isang liwanag ang sumilip mula sa loob. Mas maliwanag, mas buhay, at mas mapanganib. Ano ang kapalit? Tanong niya. Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, ang katotohanan, sagot ng nilalang. Hindi lahat ng katotohanan ay para sa tao. Napapikit si Mang Domeng. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Ngunit ang kanyang puso ay malinaw ang nais. Hindi siya napunta rito para umatras. Hindi matapos ang lahat ng kanyang nakita. Hindi matapos ang lahat ng kanyang nawala. Muli siyang tumingin sa nilalang. Kung papasok ako, sabi niya, makakabalik pa ba ako? Sa unang pagkakataon, ngumiti ang nilalang, ngunit ang ngiting iyon ay walang init. Ang pagbabalik, sabi nito, ay hindi palaging nangangahulugan ng pag-alis. Nanigas si Mang Domeng. Hindi malinaw ang sagot. At marahil, sadyang ganoon. Unti-unti siyang lumingon pabalik sa pintuan. Ang kanyang mga paa ay tila mabigat, ngunit sa kabila nito, nagsimula siyang humakbang. Isa, dalawa. Bawat hakbang ay tila paglapit sa isang bagay na hindi na niya maaaring takasan. Sa likod niya, nanatiling nakatayo ang nilalang, tahimik, nagmamasid, at tila nagbabantay. Nang makarating siya sa mismong harap ng pintuan, huminto si Mang Domeng. Saglit siyang tumingin pabalik. Ngunit wala na ang nilalang. Naglaho. Parang hindi kailanman naroon. At sa harap niya, ang pintuan ay tuluyang bumukas. Isang liwanag ang sumalubong sa kanya. At sa loob nito, may naghihintay. Dahan-dahang tumapak si Mang Domeng sa loob ng pintuan. Sa sandaling lumagpas siya sa hangganan nito, tila nagbago ang lahat. Ang liwanag na sumalubong sa kanya ay hindi nakasisilaw, kundi kakaibang malinaw. Parang bawat detalye ay mas matalim, mas totoo kaysa sa mundong kanyang iniwan. Wala na ang pakiramdam ng tubig. Wala na ang bigat ng dagat. Ngunit
Naroon pa rin ang lamig. Isang lamig na hindi galing sa hangin, kundi mula sa mismong espasyong kanyang kinaroroonan. Ang sahig ay tila gawa sa makinis na bato, ngunit may bahagyang kinang na parang metal. Sa bawat hakbang niya, may mahinang pag-alon ng liwanag na sumusunod, parang tumutugon ang lugar sa kanyang presensya. Huminto siya. Sa kanyang harapan ay isang malawak na bulwagan. Napakalawak, higit pa sa anumang gusaling kanyang nakita sa buong buhay niya. Ang mga haligi ay nakahanay sa magkabilang gilid, umaabot sa taas na tila walang hanggan. Sa kanilang ibabaw ay nakaukit ang mga simbolo na hindi niya mabasa. Ngunit sa kung anong paraan, tila naiintindihan ng kanyang isip ang kanilang kahulugan. Hindi ito simpleng lugar. Ito ay isang alaala, isang imbakan, isang bagay na nagtatala. Unti-unti siyang naglakad pasulong. Habang siya ay gumagalaw, napansin niya ang mga liwanag na tila nakalutang sa hangin. Maliliit na kumpol na kumikislap, parang mga bituin na nakakulong sa isang espasyo. At sa bawat isa, may anyo, may imahe. Napahinto siya sa isa. Sa loob ng liwanag, may eksena. Isang mangingisda, bata pa, masigla, tumatawa habang naglalatag ng lambat sa dagat. Napahinga si Mang Domeng. Hindi niya kailangang hulaan. Ito ay siya. Nung siya'y bata pa, napaatras siya at agad na napatingin sa ibang liwanag. Sa susunod, nakita niya ang kanyang kapatid na si Tomas. Nakangiti, puno ng buhay. Hawak ang isang maliit na isda na kanyang nahuli. Sa isa pa, ang gabing nawala si Tomas. Ang pagtalon nito sa tubig, ang liwanag, at ang kanyang sariling muka puno ng takot, walang magawa. Napapikit si Mang Domeng. Hindi ito maaaring mangyari. Ngunit nang muli siyang dumilat, naroon pa rin ang mga imahe. Hindi ito panaginip. Ito ay mga alaala. Ang alaala ay hindi nawawala. Nanigas siya. Ang tinig. Muli. Ngunit ngayon, mas malapit, mas malinaw. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita kuho. Isang anyo na unti-unting nabubuo mula sa liwanag. Hindi ito tulad ng nilalang sa labas. Ito ay mas tahimik, mas malinaw. At sa bawat sandali, ang hugis nito ay nagiging pamilyar. Hanggang sa tuluyan na itong humarap sa kanya. Tomas, mahina niyang sambit. Ngunit ang nilalang ay hindi agad nagsalita. Nakatayo lamang ito, nakatingin sa kanya. Ang mukha nito ay kapareho ng kanyang kapatid, ngunit may kakaiba. Ang mga mata ay may lalim na hindi niya maabot, at ang ekspresyon ay tila may dalang bigat na hindi niya maunawaan. Domeng, sabi nito sa wakas. Ang tinig ay katulad ng dati. Ngunit may halo pa ring ibang presensya. Napahakbang si Mang Domeng palapit. Buhay ka, sabi niya. Halos hindi makapaniwala. Hindi tulad ng dati, sagot ni Tomas. Tumigil si Mang Domeng.
Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Tomas. Sa halip, itinuro nito ang paligid, ang mga liwanag, ang mga alaala. Lahat ng ito, sabi niya, ay bahagi ng kung ano kami ngayon. Napakunot ang noo ni Mang Domeng. Kami? Dahan-dahang tumango si Tomas. Ang pumasok dito ay hindi na bumabalik bilang iisa lamang. Naramdaman ni Mang Domeng ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod. Ano ang ginawa nila sa iyo? Wala silang ginawa, sagot ni Tomas. Pinakita nila sa akin ang hindi ko nakita. Ano iyon? Sandaling natahimik si Tomas. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ng dagat. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Hindi ito kayamanan, dagdag ni Tomas. Hindi ito lugar na dapat tuklasin. Ito ay isang bagay na matagal nang narito at patuloy na naghihintay. Para saan? Tanong ni Mang Domeng. Para sa mga tulad natin, sagot niya. Para sa mga hindi makontento sa ibabaw. Napaatras si Mang Domeng. Hindi ako tulad mo, mariin niyang sabi. Ngunit hindi siya sinagot ni Tomas. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. At bakit ka narito ngayon? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Mang Domeng. Dahil sa kaibuturan ng kanyang sarili. Alam niya ang sagot. Gusto mong malaman, mahinang sabi ni Tomas. At iyon ang simula. Napahigpit ang kamao ni Mang Domeng. Gusto kitang ilabas dito, sabi niya. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Tomas. Ngunit hindi ito ngiting may saya. Hindi mo na ako mailalabas, sagot nito. Ngunit ikaw, may pagkakataon ka pa. Nanigas si Mang Domeng. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Tomas. Sa halip, dahan-dahan nitong itinuro ang mas malalim na bahagi ng bulwagan. Isang daan na hindi pa niya napapansin. Isang lagusan, mas madilim, mas tahimik. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, sabi ni Tomas, kailangan mong magpatuloy. Napatingin si Mang Domeng sa lagusan. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang kapatid. Kapag ginawa ko yon, sabi niya, ano ang mangyayari sa akin? Isang mahabang katahimikan. At sa wakas, malalaman mo kung sino ka talaga. Hindi agad kumilos si Mang Domeng. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, nakaharap sa lagusang itinuro ni Tomas. Ang liwanag sa paligid ay patuloy na kumikislap, ngunit sa bawat sandali, tila ba mas nagiging tahimik ang lugar, parang humihinga, naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Sa kanyang likuran, naroon si Tomas. Ngunit hindi na siya ang Tomas na kanyang nakilala. At sa kanyang harapan, isang landas na hindi niya alam kung saan magdadala. Kung hindi ako magpatuloy, tanong ni Mang Domeng, hindi inaalis ang tingin sa lagusan. Babalik ka, sagot ni Tomas. Sa dati mong buhay, isang maikling katahimikan ang sumunod. Ngunit hindi ka na magiging katulad ng dati. Napapikit si Mang Domeng. Ang sagot ay hindi malinaw na babala, ngunit sapat upang maramdaman niya ang bigat nito. Ang kaalamang kanyang natamo ay hindi na maaaring ibalik sa kawalan. Lahat ba ng pumasok dito ay pinili? Tanong niya. Hindi, sagot ni Tomas. Ngunit lahat ng nagpatuloy ay nagdesisyon. Dahan-dahang huminga si Mang Domeng. Ito ang sandali. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang kapatid. Hindi lamang ito tungkol sa liwanag.
Ito ay tungkol sa kanya, sa kung ano ang kanyang handang harapin. Unti-unti siyang humakbang, pasulong, 1, 2, at sa ikatlong hakbang, tumigil siya, muling lumingon kay Tomas. Kung magpatuloy ako, sabi niya, makikita pa ba kita? Hindi agad sumagot si Tomas. Sa halip, tumingin ito sa mga liwanag sa paligid, ang mga alaala, ang mga nakaraan, ang mga sandaling hindi na mababago. Makikita mo ako, sagot niya sa wakas. Ngunit maaaring hindi mo na ako makilala. Nanigas si Mang Domeng. Ngunit hindi na siya umatras. Sa halip, humarap siya sa lagusan at pumasok. Ang liwanag sa likuran ay unti-unting kumupas habang siya'y lumalalim. Ang espasyo ay naging mas makitid, mas madilim at mas tahimik. Ang bawat hakbang ay may kasamang pakiramdam na tila may sinusuri sa kanya. Parang ang mismong lugar ay may kamalayan. Habang siya'y naglalakad, napansin niya ang mga pader ng lagusan. Hindi ito bato. Hindi rin metal. Ito ay tila gumagalaw. Parang buhay, ngunit hindi organiko. May mga ukit na lumilitaw at nawawala. Mga simbolo na kumikislap sa bawat hakbang niya. At sa isang sandali, may nakita siyang imahe sa pader. Isang dagat. Ngunit hindi tulad ng dagat na kanyang kilala. Mas malalim, mas madilim. At sa loob nito, may mga anyo, malalaki. Hindi maipaliwanag, napahinto siya. Habang siya'y nakatingin, ang imahe ay tila gumalaw. At biglang naramdaman niya ito, isang bigat sa kanyang isipan. Parang may pumapasok. Parang may nagbubukas ng isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nakasara. Napahawak siya sa kanyang ulo. At sa isang iglap, may nakita siya. Hindi sa kanyang harapan, kundi sa kanyang isipan. Isang alaala, ngunit hindi niya alaala. Isang mundo na nasa ilalim ng dagat, mas matanda pa sa kahit anong alam ng tao. Isang sibilisasyon na hindi kailanman umangat sa ibabaw, ngunit matagal nang nagmamasid, naghihintay. Hindi para manakop, hindi para sumira, kundi para magpatuloy. Napamulagat si Mang Domeng. Napaatras siya, humihingal. Ano ito? At doon niya naunawaan. Ang liwanag, ang pintuan, ang mga alaala. Hindi ito basta misteryo. Ito ay isang pagpili. Ang mga pumapasok dito ay hindi basta nawawala. Sila ay nagiging bahagi ng isang bagay na mas malawak, mas matanda, mas malalim. At sa gitna ng lagusan, may isang huling liwanag. Mas maliwanag kaysa sa lahat ng kanyang nakita. At sa loob nito, may isang anyo. Hindi malinaw, ngunit sapat upang maramdaman niya ang presensya nito. Isang presensya na hindi niya maitatanggi. Hindi siya nito tinatawag. Hindi siya nito pinipilit. Ngunit ito ay naghihintay. Tahimik. Matagal para sa kanya. Unti-unting tumayo si Mang Domeng. Ang takot ay naroon pa rin.
Ngunit hindi na ito nangingibabaw. Sa halip, may isang kakaibang kapayapaan. Parang ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay patungo sa sandaling ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa liwanag. At sa bawat hakbang, may isang bagay sa kanya ang nagbabago. Huminto si Mang Domeng sa harap ng huling liwanag. Hindi ito tulad ng mga nauna. Wala itong kislap na nag-aanyaya. Niliwanag na nagpapakita ng alaala. Sa halip, ito ay tahimik. Isang maliwanag na presensya na hindi nangangailangan ng galaw upang maramdaman. Sa loob nito, naroon ang anyo. Hindi malinaw, ngunit sapat upang malaman niyang ito ang pinagmumulan ng lahat. Ang liwanag, ang lagusan, ang pintuan, at marahil maging ang pagkawala ng kanyang kapatid. Hindi siya agad lumapit. Sa halip, nanatili siyang nakatayo. Pinipilit unawain ang bigat ng sandaling iyon. Sa kanyang likuran ay ang mundong kanyang kilala, ang baryo, ang dalampasigan, ang simpleng buhay na kanyang iniwan. Sa kanyang harapan, ang katotohanan. Isang katotohanan na hindi na maaaring balewalain. Ano ka? Tanong niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, sumagot ang liwanag. Hindi ito tinig na naririnig. Ito ay isang pag-unawa. Isang kaalaman na biglang umusbong sa kanyang isipan. Kami ang alaala ng lalim. Kami ang bantay ng pagitan. At ikaw ay isa sa mga piniling makarinig. Napahigpit ang kanyang kamao. Pinili, ulit niya. Hindi ka pinilit, sagot ng presensya. Ikaw ang lumapit. Tahimik siyang napayuko. Alam niyang totoo iyon. Sa kabila ng takot, siya ang nagdesisyon. Ano ang gusto ninyo sa akin? Tanong niya. Sandaling walang sagot. Pagkatapos, hindi kami kumukuha. Hindi kami humihingi. Kami ay nag-aalok. Unti-unting tumingala si Mang Domeng. At ano ang inaalok ninyo? Sa sandaling iyon, nagbago ang liwanag. Hindi ito lumakas, kundi naging mas malinaw. At sa loob nito nakita niya ang dagat. Hindi ang dagat na kanyang kilala, kundi ang tunay nitong anyo. Malawak, malalim, buhay sa paraang hindi niya kailanman naisip. May mga nilalang na hindi nakikita ng tao, mga anyong umiiral sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang mundo na matagal nang naroroon, ngunit nananatiling nakatago. At sa gitna nito, mga tao, mga tulad niya, mga pumasok, mga nagdesisyon, at ngayon, bahagi na ng lahat. Kaunawaan, sabi ng presensya, pagkakabilang, at ang katotohanang hindi kayang ibigay ng ibabaw. Napapikit si Mang Domeng. Ang kanyang puso ay mabigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagpili. Kung tatanggapin niya ito, hindi na siya babalik sa dati. Hindi na siya magiging simpleng mangingisda. Hindi na siya magiging si Mang Domeng na kilala ng baryo. Ngunit kung tatanggi siya, babalik siya. Ngunit dala ang kaalamang hindi niya maibabahagi. Isang lihim na siya lamang ang may alam.
Isang katotohanang magpapabago sa kanyang pagtingin sa mundo at marahil sa kanyang sarili. Unti-unti siyang dumilat at ang kapatid ko, tanong niya. Hindi siya nawala, sagot ng liwanag. Nagbago lamang. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Kung sumama ako, sabi ni Mang Domeng, makakasama ko ba siya? Oo, isang salita, ngunit sapat. Napahinga siya ng malalim at sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi ito tungkol sa takot. Hindi ito tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa pagpili. At sa kaibuturan ng kanyang sarili, alam na niya ang sagot. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Ang liwanag ay hindi gumalaw. Hindi ito lumapit. Hindi ito umatras. Ito ay naghihintay lamang. At sa kanyang huling hakbang, huminto siya. Saglit. Isang huling pagkakataon upang umatras. Isang huling pagkakataon upang manatili sa dati. Ngunit hindi na siya ang dating tao. Hindi matapos ang kanyang nakita. Hindi matapos ang kanyang naunawaan. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang kamay at marahang inabot ang liwanag. Sa sandaling nagdikit ang kanyang balat at ang liwanag, nawala ang lahat. Walang dagat, walang lagusan, walang alaala. Tanging isang malalim na katahimikan. At sa katahimikang iyon, may isang bagay na nabuo. Hindi isang anyo. Hindi isang katawan. Kundi isang pag-iral. Sa ibabaw ng dagat, sa parehong lugar kung saan unang nakita ang liwanag, ang tubig ay muling naging tahimik. Ang bangka ni Mang Domeng ay unti-unting umalon. Walang tao, walang galaw, parang walang nangyari. Ngunit sa kailaliman, may nadagdag, isang bagong presensya, isang bagong tagapangalaga. At sa malayo, sa pagitan ng liwanag at dilim, dalawang anyo ang tahimik na nagmamasid, magkasama. Hindi na tulad ng dati, ngunit hindi na rin magkalayo. At ang dagat ay nanatiling lihim, wakas.